Welcome to the science class kahit hindi naman science yung pag-uusapan natin. Ako nga palang Professor nyo Pinoy Heisenberg at ngayong araw magbabasa na naman tayo ng isang Reddit post. At yung title ng Reddit post na to ay "My confession ako, nilagyan ko ng tae ng aso ang door handle ng kotse na laging nakapark sa labas namin. Merong laging nagpapark sa tapat namin at minsan sakop ang driveway namin na taga ibang kalye nakatira. Minsan naabutan ko at pinakiusapan ko ng maayos kung pwedeng wag harangan ng gate namin. Sinagot lang ako ng nakakalabas ka naman, di ba? Nakasagutan na rin niya ang kapitbahay namin, sobrang angas talaga. One day natsyempuan ko na nakaparada sa tapat ng ibang bahay at since madaling araw walang tao sa kalye. Kumuha ako ng tae ng aso gamit ng newspaper at sinaksa ko sa door handle niya. Medyo 2 days niya bago nalaman na may tae door handle niya. Di ko nakita reaction niya pero balita ng kapitbahay namin nagmumura sa galit. Minsan na lang pumarada sa kalye namin yung kumag. In addition, spur of the moment ang actions ko. Yung mga nagsasabi na ba't di ko inilapit sa barangay, we already did. Kaso inutil ang barangay, and as for the CCTV, kami ang may CCTV. Di naman siguro lalapit sa amin yan after niya ako kupalin. So, sa akin personally, yung opinion ko dito is okay siya sa akin. Kinupal mo yung kupal. So, minsan kasi meron talagang gantong mga tao na ayun, ang masama kasi sa iba is bumibili sila ng kotse pero wala naman silang tamang parkingan o wala namang ang worst pa ito, ang worst pa doon pinapark sa ibang kalye. So 'di ba taga ibang kalye itong nagpark pero doon sa kalye nila nagpark. Siguro understandable pa pag mga subdivision tapos doon nagpark sa tapat ng bahay nila. Think merong ang alam ko merong batas about doon na allowed ka na mag-park. Pag subdivision, allowed ka na mag-park sa tapat ng bahay mo. Dahil parang tingin ko considered pa rin siya na part of property pa din. Pero yung ganito na taga ibang kalye ka tapos doon ka magpa-park sa ibang kalye hindi naman yun, kahit sinong tanongin mo na maayos ang pag-iisip, hindi yun reasonable. At ito nga, pinakausapan pa ng maayos kung hindi naman sinabi dito ng nag-post na wag na mag-park dun sa harap. Sinabihan lang na wag harangan ang gate namin. Technically siguro ganun pa din ang meaning nun. Pero ayun nga, napakakupal ng sagot niya dahil sinabi niya pa na nakakalabas ka naman, di ba? So kahit pala taga ibang kalye ka is pwede kang doon mag-park doon dahil nakakalabas pa din ng kotse ng iba. So hindi naman yun yung point. So namimiloso po lang yung pagsagot niya dito. So ayun, nakuha niya kung ano yung deserve niya dahil kupal naman siya, dapat din siyang kupalin. And ayun, sinabi niya naman dito na sinubukan nilang idaan sa barangay pero hindi niya sinabi yung reason. Sinabi niya lang na inutil ang barangay pero hindi rin natin alam yung reason kung ano yung ginawa ng barangay pero ayun, technically or minsan talaga parang walang ginagawa yung barangay or ayun, ewan ko lang kung ano yung story dito. Pero ayun, para sa akin, agree ako dito or okay lang yung ginawa niya na to at dahil dito nga, hindi na nagpark sa harap ng bahay nila eh. So, hindi naman porket nakakalabas ng maayos yung kotse nila or nakakalabas yung kotse nila is pwede ka nang magpark doon. Ang punto dito is hindi ka taga dun sa kalye at ang kapal ng mukha mo na mag-park doon. At ayun nga, pag meron pa mga emergency cases na, tapos merong nakaharang dun sa gate nyo, is mahihirapan pang lumabas yung kotse. And lalong-lalo na pag emergency, matter of yun,
It's a matter of urgency and time. So, kailangan mabilis kang kumilos. And kung merong nakasagabal dun sa daan nyo na hindi naman taga doon, hindi naman reasonable yung ginagawa niya is, ayun, nakaka-bad trip talaga. So, ayun lang yung opinion ko sa post na to. At kung meron pala kayong mga story, meron kayong mga kwento o gusto nyo lang makarinig ng perspektibo ko o perspektibo ng ibang tao tungkol sa kwento nyo, pwede kayong mag-send sa email ko, pinoyheisenberg@gmail.com, at lagay ko din yan sa description box natin para ma-feature ko kayo dito. Anonymous naman yung submission. So, chill lang kayo sa pag-email sa akin. So, ayun. Bale, maaga tayong matulog dahil maaga pa tayong gigising para sa sweldong kasya lang sa pangbuwanan nating gastusin. Kung nga pala ulit, ang professor nyo, Pinoy Heisenberg.